Hindi sinasadyang nailigtas ko ang dinukot na tagapagmana ng mayamang pamilya, si Lin Muan. Para makabayad ng utang na loob, binigyan ako ng lola ng pamilya Lin ng 2 pagpipilian. Pwedeng pakasalan ng pinakamamahal niyang apo na si Lin Muan. O bibigyan ako ng maliit na goal na 100 milyon. Walang pag-aalinlangan kung pinili ang maliit na goal. Agad akong nag-book ng pinakamaagang flight paalis ng bansa. Gusto ko lang makatakas kagad sa lugar na ito. Makatakas mula sa prinsesa ng alta sosyedad na si Lin Muan, na siyang iniligtas ko. Dahil lang nabuhay akong muli, sa nakaraan kong buhay, matapos kong iligtas ang dinukot na prinsesa ng alta sosyedad na si Lin Muan. Nagkaroon ako ng 5 trabaho sa isang araw. Ibinuhos ko ang lahat para palakihin siyang isang marangyang prinsesa. Pero nang mahanap siyang muli, ipinagutos niyang bawal na bawal banggitin ni Newman ang nakakahiyang alaalang iyon. Nakita ng lola ng pamilya Lin na may utang na loob sila sa akin. Tinanong niya kung ano ang gusto ko. Tanga kong sinabi, gusto kong pakasalan si Warner. Gusto ko siyang alagaan habang buhay. Pero hindi ko alam, na simula noong araw na bumalik siya sa pamilya Lin. Nahulog na ang loob ni Lin Muan sa prinsipe ng alta sosyedad na si Ji Bayang. Pagkatapos naming ikasal, naging napakalamig ng pakikitungo niya sa akin. Kahit pa sa tuwing hahawakan ko ang kamay niya, agad siyang pupunta sa banyo para hugasan itong mabuti. Pagkatapos, nabuntis siya, para hindi maging kabit ang lalaking pinapangarap niya. At para maging opisyal silang dalawa, siya mismo ang nagtulak sa akin sa bangin. Bago ako mamatay, lumapit siya sa gitna ng dugo habang naka-high heels at ngumisi ng malamig. Gucci, ikaw na isang hampas lupang amoy kahirapan. Karapat dapat ka bang maging asawa ko, ni Lin Muan? Ang palaging una kong pipiliin ay si Yang. Ang pangalawa ay maaaring kahit sino na lang. Pagmulat ko ng mga mata, bumalik ako sa araw na tinanong ako ni Lola Lin kung anong gusto kong kabayaran. Sa pagkakataong ito, isinantabi ko na ang mga kahibangan ko. Hindi ko man lang sinulyapan si Lin Muan. Gusto ko ng pera, at isang plane ticket papuntang Amerika. Pera, Gucci. Nakikipaglaro ka ba sa akin ng pakipot? Ang matinis na boses ni Lin Muan ang bumasag sa marangyang katahimikan ng mansyon ng pamilya Lin. Nakaupo siya sa isang leather sofa na istilong European. Nakahalukip-kip siya. Sa mga mata niyang dati ako lang ang laman. Ngayon, wala nang natira kundi ang hindi man lang tinatagong pag-ismed at pangungutya. Wala pang 3 araw mula nang sunduin siya pabalik sa pamilya Lin. Ang suot niyang murang best aid ang cotton na tiniis kong pag-ipunan para sa kanya ay napalitan na ng isang mamahaling Chanel suit. Ang diamond necklace sa leeg niya na nakakasilaw sa sobrang kislap ay parang tahimik na naglalagay ng harang sa pagitan ng aming mga mundo. Ang matandang ginang Lin ay taimtim na nakaupo sa kabisera, habang pinaglalaroan sa kamay ang isang kwintas ng red sandalwood prayer beads. Sinusuri ako ng kanyang mga matang malabo pero tuso, mula ulo hanggang paa, na para bang tinatasa ang natitirang halaga ng isang depektibong produkto. Mr. Go, prank ka lang talaga si Warner. Sana'y huwag mong dibdibin. Isang lalaking nakasuot ng puting suit na may banayad na disenyo ang lumabas mula sa likuran ni Lin Muan.